na nga lang, hindi mo pa ayusin yung trabaho mo. Tatanga ng mga putang na gusto lang magnakaw. Tapos sasabihin ngayon ng national government, magugulat sila na, ay, nangyayari pala to. Kailangan may gumulong na ulo. May makulong. Hindi lang resign o matanggal Makulong dapat. Yung iba nga sabi, dapat may mabitay dyan, ma-firing squad eh. Magaling nga mag-frame si Marcos eh. Na parang, somehow na-separate niya yung sarili niya sa problema ng flood control projects na yan. Putang ina, ito, 1 trillion ang flood control. Imagine, sobrang piniflex nila yan last year. Maraming natapos sa Nasa soda flood pa yan, control di ba? projects. Pinagmalaki niya yun, di ba? Alam nyo, yung corruption, hindi yan matutupad kung hindi nagsabuatan yung tatlong yan. Kaya, wag nating tigilang mag-ingay mga tol. Pagka nag-die down yung ingay sa social media, tapos na. Yeah, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Ito na naman tayo sa bagong episode ng Politikang Ginamo! Dalawa lang kami. Kaya nga eh. So napapansin nyo mga kasama, aming manonood, walang si Representative Elijah San Fernando. Taka na naging kong lang yung hayop na yun. Diba? Iniwan Ang tayo hirap bigla ng, gilapin ang schedule eh. Kaya nga eh. Baka sinusulit masyado yung pagka-congressman eh. Dedicated daw siya sa trabaho niya. Ma-absent na dito. part yan. Attendance. Pero may absent na ba siya sa Congress? Wala. Wala pa. Wala? Perfect attendance ba yung gago? Ano yun? Talagang tatakbo niya. Kunyari, sabay ang schedule. 2:10. Tatalo din niya yung dalawang. Dahil wala si Elijah, siya topic natin ngayon. Joke lang. joke lang. Ano ba topic natin? Marami tayong pwedeng pag-usapan ngayon eh. Tulad nung sa recent nga na DPWH, na controversy na laging pinag-uusapan na naman is yung flood control projects na billion pala yung nawawala. May mga projects na pinondohan na wala pa pala talaga. Pero nakaka-stress eh, no? Nakaka-stress yung ano na yan eh. Yung topic na yan, baha. Tapos putang ina, flood control na billion ang ninanakaw nito mga hayop na Congress. Nakakatawa yung mga yan eh. So, yung mga congressman, sisisi nila yan sa kontraktor. Tsaka, yung kontraktor, sisisi nila sa DPWH. Yung DPWH, isisisi nila sa kontraktor, ay sa congressman. So, paikot-ikot, pero di naman matutupad yan. Ito, mga viewers natin sa politika mo. Alam nyo, yung corruption, hindi yan matutupad kung hindi nagsabuatan yung tatlong yan. Congressman, senador, tapos yung contractor at saka DPWH. So lahat sila nagpapasan lang pero lahat sila magkakasabwat. Tama. Diba? Punta ginagago tayo. Kasi nag-aano sila eh. Tuturuan tapos naghahanap ng fall guy yung mga yan. Grabe ang operasyon ng mga yan ngayon. Yung propaganda operation. Tiyan mo, kunwari. Ito, hindi sa sinasabi ko na na hindi guilty itong mga taon to. Pero tiyan mo, sino ang fall guy sa congressman? Sino sinasabi nilang gusto nilang ituro, 'di ba? Saldico, 'di ba? Yung mga yan, yung mga sila Manix Dalipe, JJ Suarez. Nakikita ko sa Facebook ang daming mga expose na lumalabas sa ito yung mga Tapos sa mga contractor, sino ang Diskaya, number 1, 'di ba? Yung apat na nila. Yung corporations na nakalis doon, 'di ba? St. Timothy, Alpha St. Omega, Gerard. saan man yan. Sa DPWH side naman, sino naman ang unang tinamaan? Yung Alcantara. Hindi, yung Henry Alcantara sa Bulacan. Oo. District Engineer ng Bulacan sa Ghost Project na tinanggal daw, di ba? So yun naghahanap ng isa pero ako tingin ko hindi yan magagawa ng sila lang. Oo, planado yan. Imposible hindi. Na sobrang conspiracy kumbaga. Conspiracy pa ba siya? Ito nga yung nakakatawa dyan eh. Kasi alam mo yung parang running joke na sa normal Filipinos na ay, SOP yan sa mga projects niya. Aware yung komunidad. Tapos sasabihin ngayon ng national government, magugulat sila na, ay, nangyayari pala to. Parang na-shock silang lahat na. Bongbong nga, minsan natatawa ko. Hindi ko ba, acting ba to? Itong kay BBM na to? O hindi? Parang shock na shock siya. May ghost project. May Ay, substance. pumunta kami sa ganitong lugar. Wala pala yung project. Alam mo yung, feeling ko weaponized ignorance na lang yan eh. Oo nga Nagpapanggap na lang na walang alam. Kahit, alam mo yung parang ang dami nilang pondo sa intelligence funds. Pero monitoring lang ng Parang projects. 10 billion yung intelligence funds sila, di ba? Taon-taon. Kaya nga. Malacanang. Wala man lang, yun nga. Isa yun sa curiosity ko wala ba silang like monthly report para sa projects na pumupunta sa mga sites na yan, yung DPWH? Kasi nakapagtaka, for example, sa normal office work, pag may binigay sa aking trabaho, binabantayan ako, may mga report yan. Kahit sino, kung di mo ginawa yan,
matatanggal ka sa trabaho. Pero nakapagtako na bilyong-bilyong mga perang nilalaan dyan, pero wala man lang nagmo-monitor sa mismo. Hindi sa wala. Hindi, huwag ka maniwalang walang nagmo-monitor. Ano ka ba? Kalokohan yun. Meron yan sigurado. Ang tanong, corrupt din yun yung nagmo-monitor. Kasi tiyan mo, kunwari, COA. COA dapat nagmo-monitor ng spending na ano. Oh. Ano yung mga lumalabas ngayon sa social media. Yung asawa ng COA commissioner, yung Mari Lipana, ang asawa niya ay contractor. At merong mga flood control projects din. Di ba? So, it's a whole structure of corruption, a whole structure ng conspiracy para nakawan ang kaban ng bayan. Hindi yan, walang isa o dalawa o tatlo, kahit 10 Lahat. wala yan. Marami yan. Hindi naman lahat, syempre. Isang extreme naman yan. Akin Diba? kasi parang ano siya it's not about like parang corruption na nabuo lang. Parang ginawa talaga yung sistema nun as is Kaya nagpa-function siya in a way na ganyan kasi it's built on that premise na mangorap talaga. Oh, ano yan years and years na ano yan na yung sistema, pati yung mga procedure sa gobyerno, yung bürokrasya, sisingitan mo ng isang maliit na kolatilya para sa ganun, ito yung loophole. Ganun yun years and years yan na ano. Pero nga, on one side, may isang extreme na nagsasabi, ito lang, si Diskaya lang may problema, o si Henry Alcantara lang problema, o itong si Congressman Saldico lang ang problema. On one side naman, may sinasabi, lahat kayo ay problema. Tingin ko, both yung extremes na yun, tingin ko, may kernel of truth doon, pero it's not the whole truth naman Di ba? Meron pa rin naman mga matitino. Ilan nga lang. Pero kasi sabi nga nila, pag ikaw pumasok sa gobyerno, at ikaw ay matino, pag hindi ka daw naging corrupt, either matatanggalin kami, susuka ka ng sistema, or talagang ikaw magiging corrupt ka na rin. So, baka si Elijah naging corrupt na kasi kaya wala dito. Kaya nga. Hindi naman. Hindi Hindi, sobrang delikado niya po sa paglilingkod. Doon niya natutulog yan. Di ba? Maximizing public funds nga Ginagamit yung office sa Kasi sleeping libre quarters. kuryente dun Di ba? Ganun dapat. Ano ba doon? May kama na ba siya doon? Ngayon, parating sa office ba ng mga congressman, may sarili ba silang like jurisdiction kung paano ayusin yun, ganun? May jurisdiction sa kung paano mo siya gustong iayos. Office setup mo. Pero, ayun. Pero yung itsura ng opisina ng Kamanggagawa Partners ngayon doon, talagang table lang, upuan, para makapagtrabaho. Wala, poor sila, poor. Lahat Donated. donated. So kung maglalagay ka ng furniture, sariling gastos nyo, hindi kayo pwede like mag-procure, ganun? Meron namang mga parang nakatambak doon sa yung parang storage mismo ng Pwede nyo kunin. Na, syempre, i-request mo yun. Tapos kung ano yung mga pwede doon, or baka may nauna na sa'yo, may nakapagmano na nauna, hindi mo, pili ka. Pero kung di mo trip, dahil nga medyo ilang pasang lahi na yun. Luma. Alam niyo, kayong dalawa, ba't di kayo maupo na lang dito? Oo nga. Para Para nakikita ng Kung view. monitor si Direk Boss. Nakafix naman na yung camera di ba? Si Derek at saka yung assistant director, ayaw na lang makita sa camera, pero gusto nila sumali sa usapan. Ayun, nandiyan lang sa likod. Kaya meron silang dedicated na mic dyan. So, ganun siya. Dire, balik tayo sa flood control. Meron akong balitang nakita kanina. Para sa mga nanonood, Sunday, August 24 namin ito tinetape. Kanina, may nakita akong sa Billionaire.com. Nabasa ko nga. Merong may isang DPWH Engineer. DE daw, district engineer, pumunta sa opisina ng isang congressman na bata, na isa daw sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, yung yung pamilya na yun. Inoperan daw siya ng parang 100 plus million, 180 million to 300 380 million ata yun. Na ganun, para wag na daw imbestigahan yung kanyang distrito. Bobo, gago ang putang. Lalapit ka lang doon pa sa mayaman. Tanga-tanga ka pala O yan, tapos sa bago pa. Yung hindi kailangan ng pera. Yung merong billion tapos bibigyan mo 300, parang petty cash. Malamang kay kung Elijah pumunta yun. Oo. Yan. Si Kong Eli pala, no? Kung kailangan niya pumunta yan, di ba sa picture lang, kukontact lang tayo. Kita mo siya? Pag okay nga, para magmura siya sa mukha niya, Pero ganun kagarapan, ganun kalaking pera yung umiikot doon sa flood control na yan. At na-highlight lang naman yan, yung flood control na yan. Dahil nga, doon sa recent na mga pagbaha, parang napuno na. Feeling ko merong napuno na yung mga tao. At talagang asking for talaga, for blood.
Tsaka ano yun isang factor din kasi dyan, yung current administration ngayon, parang sobrang finiflex nila yan last year. Maraming natapos sa Nasa SOTA flood pa yan, control di ba? projects, pinagmalaki niya yun, di ba? Then, syempre, after a year, sabihin natin during that time, okay pa yung mga BBM supporters dyan eh. Pero syempre, yung factor yung naghiwalay sila ni Sara Duterte. Kaya yung mga supporters niya noon, dahil sa flood control projects, din ngayon, bumaha. Inatake siya ngayon lalo dyan. Pero kung iniisip mo dyan, kung sakaling... Flood control pala. flood control. Kasi di ba inaano si Sara Duterte sa confidential funds. Ngayon binabato ngayon sa kanyang flood control projects. Ngayon si Marcos, magaling nga mag-frame si Marcos eh. Na parang somehow na separate niya yung sarili niya sa problema ng flood control projects na yan online para din sa propaganda niya na parang Dahil siya nauna nag-expose. oo, Kaya dahil siya una-unahan yung yan expose. eh. Pero kung babalikan naman natin yung mga past statements niya, isa yan sa pinaka-trademark niya sa administration niya noong 2024. Oh, yan yung una, yung naka-front nga sa SONA niya noong last year eh. Di ba? Kaya nga sobrang nagtataka yung mga tao sa trillion trillion piso na ginastos sa flood control. Eh bakit ba pa rin? Putang ina nyo, nasa yung mga ito mga putang ina yung mga congressman, mga district engineer ng DPWH, COA, contractor. Putang ina nyo, nakawin nyo na lang yung pera. Huwag nyo nang Diretso gawing na, ghost oo. project. Erekta nyo na sa bulsa nyo. No? Wag na kayo mamerwisyon ng tao, i-ghost nyo na lang lahat. No, kasi minsan magpa-flood control tapos hindi naman inaral maigi. Mawawalan nga ng isa sa isang street, malilipat doon sa kabilang street. 'Di ba? O kaya mamimerwisyo pa, itatambak lang yung mga equipment na construction. Tapos pasaway lang sa traffic. Putang ina nyo, ibulsa nyo na lang. Ang pinakayoko sa ganyan sa Bulacan yung di na natapos yung kalsada doon. Ayun, nga meron nga nag-viral na rin yun. Nagbo-bike ako doon yearly pa Pampanga. From buong Bulacan talaga, puro yung kalsada na doon, laging inaayos every year, di na natapos. Ang sinasabi nila diyan nung komunidad, parang para yan sa para pataasin daw, para daw sa bahagan yan. Para daw di bumaha. Pero makikita mo yung construction niya, yung kalsada lang pero yung lugar na nakababa na. Oo, hindi pupunta lang sa mga bahay yung tubig. Ganun siya. Kaya Mga putang anong tanga tong mga to eh. Tubig yan, water displacement, aralin ninyo, mga hayop kayo. Kahit anong takip nyo dyan, puta, hahanap. Iangat mo isa, hahanap nga mo lang. yung mga lugar ng tubig. Putang ina. Alam naman nila yan eh. Sa totoo lang eh. Hindi naman kanila kailangan aralin pa yan. Pero nakakabuisit na dahil sa korupsyon, gagawa ka na nga lang, mangungurap ka na nga lang, hindi mo pa ayusin yung trabaho mo. ano yun, it's step with many steps. Oo nga eh. Ganun yun. It's nakakabuit, ang tatanga ng mga putang na gusto lang magnakaw. Ang malungkot dito, 'di ba, na-expose na yan sa flood control projects or sa mismo DPWH yung kanyang klaseng mga ng sistema. Feeling ko after a month, 2 months, 3 months, 4 months, sabihin natin 6 months, wala na yan. Wala na. Ako tingin ko, Hindi na pag-uusapan hindi yan. naman siya ganun kabilis. Ako feeling ko, alam rin ng BBM admin na kailangan nilang at least may makulong dito. Kasi, tignan mo parang lang yan, yung mga past na yung pork barrel, Napoles. 10 billion nga lang, alam mo ba 10 billion lang yung Napoles? Putang ina, ito, 1 trillion ang flood control. Imagine mo yun, no? Ganong kalala. Yung Napoles, 10 billion lang yun. Tatry ko ngayon, magtatry akong yung diagram kung gaano kalaki yung... Yeah, Trillion. pwede mo, lagay mo Pakita doon. mo. Ito. Ito yung Napoles scam. Yan. Ito, yung flood control. Yan. Ito yung confidential fund. Yan. Yan. Pero, dapat may gumulong na ulo. Hindi, kasi pakita nyo ito yung sahod ng normal na ganun. Yan. Si Mark naman. Ito yung sahod. Tapos compare nyo dun sa mga pinaka-creator. Diba? 695 na. Ikaw, di ka updated Hindi, pero, hindi yan agad mamamatay. Kailangan may gumulong na ulo. May makulong. Hindi lang resign o matanggal makulong dapat. Iba nga sabi, dapat may mabitay dyan, ma-firing squad Dapat. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang saan? Kasi ganito yan Yung mga politiko, ito makinig kayo mga politiko, nakikinig yan sa sa pulso ng tao. Si BBM kaya lang naman siya kasi nakita niya sa social media, ang daming nag-ingay. Nasaan yung flood control mo? Putang ina mo. Gumanon lahat yung mga tao. Sabi niya, hindi ako yan. Tapos, kaya nga, pakikiramdam yung mga yan, yung mga admin. Kunwari, sige, una muna, papain muna sila. Makukulong yung mga diskaya, contractor muna. Nakulong. Pag tumahimik na, okay na yan.
Wala na. Pero pag ingay pa rin, hindi, kulang pa yan kapag ka marami sa social media nag-ano. Iba na, yung ano naman, DPWH, Bonoan naman, o kung sino man. Next. Hanggang sa senador, congressman, hanggang ganun. Kasi napolis ganun eh. Napolis ka, hindi tumigil nung sa ano pa lang, si Ben Hurloy ba yun? Bata pa Hindi ako nun tumigil. Hindi ko Diba? alam. Tapos hanggang umabot kay Jinggoy Estrada, kay Ramon Revilla, tsaka kay Enrile, di ba? Umabot hanggang doon. Doon lang medyo tumigil, humupa yung ano ng tao. Tigil na doon. Samantalang hindi na umabot sa presidente. Di ba? Ganun yan. So, kaya wag nating tigilang mag-ingay mga tol. Kasi nakikiramdam yung mga admin. Ang dami ng ang dami ng instances na ganyan. Tingnan nyo maigi. Pagka nag-die down yung ingay sa social media, tapos na. Wala na. Hanggang doon na lang. Kaya, nasa sa atin yan, dapat huwag tayong tumigil sa pag-iingay. Huwag tayong makontento na mag-resign lang, tanggalin sa serbisyo, may Senate investigation, dapat kulong. Tapos, kulong hanggang lahat. Kasi nga, magkakasabot sila lahat dyan. Conspiracy yan. Dire-diretso dapat yan. Yan yung nga natin deep state dito. Deep state na yung social media. Deep Isa state rin natin. May isa rin problema kung sakaling makukulong man yung mga involved dyan. Ah. May mansion sila doon sa loob. Dapat kung makukulong ka sa krimen na ginawa mo sa taong bayan, the same way na yung mga mahihirap at yung mga ordinary Hindi. Pilipino na Dapat nakukulong. pareho rin ang Ano yan? kanilang kulungan. Yung mga white collar prison natin Hindi dito. kasi sila Jinggoy, nakulong yun sa PNP custodial. Alam ba yun? Ito kahit sa kulungan may ano dyan, may hierarchy. Oo. PNP Custodial Center, din nakulong sila de Lima, yan si Jinggoy, si Bong Revilla, di ba? Ano yun? Parang apartment yun. Mali. May aircon pa yun. Nung una wala daw, sabi nila. Tapos nung medyo mga isang taon na daw, nalagyan ng aircon. Ganun. Wow. Pero ano yun? Mag-isa ka lang doon. May kwarto ka, may banyo na sarili. Ipakita nyo, i-flash nyo yung picture para makita ng mga viewers natin. Flash nyo. Wala atang Wala? picture yun. Wala. Wala. Hindi, pero may sumikat yun, di ba, yung parang ano siya? May video okay pa siya, tsaka parang disco light doon sa loob. Hindi. Iba yun. Iba naman yun. Yun, sa ano yun? Sa Muntinlupa yun. Yun. Si ano yun, yung drug lord. Diba? Yung drug lord yun. Muntinlupa, may mga hierarchy din doon. Pero yung pinakamataas yan, pinaka-coveted, yung PNP Custodial Center, dyan sa may krame. Yun yung sinasabi ko, parang 10 unit lang yun eh. Na maganda talaga. Nakahiwalay ka sa ibang preso, 10 lang kayo doon eh. Nandun sa loob ng krame. Parang di ka, parang VIP, VIP yun yung ka lang doon. hindi, VVIP yun. VVIP. Very, very VIP yun. Bakit may ganong klaseng prison system sa... I mean, kasi karamihan ng mga karamihan ng mga nakukulong dyan, feeling ko, kaso nila corruption, malalaking pera, di ba? Sure ako, malalaking pera. Pero bakit dun sila separate habang yung mga nagnakaw lang ng sardinas, nagnakaw lang ng bigas, dun sila para silang sardinas sa isang compound na ewan dun. Iba eh. Pag mga high value, doon talaga. Pero ano yung logic meron tayong doon? kakilala na doon na dahil nakulong. Si Ay, doon ba siya? Oo, doon siya dati. Pero like, ano yung reason? Bakit? Ewan ko, siyempre. I mean, kasi pag-iisip mo yung criminal system natin, parang, syempre, rehabilitation yan, ganyan. Pero bakit, para sa mga taong mga ganyang klaseng criminal na alam natin makungurap lagi, parang, binibigyan sila ng ganong klaseng service. Ano yung logic doon? Ganyan ang class society. Kasi di naman siya rehabilitative, di rin siya, punitive. Parang, vacation. Ang logic nun, mas marami silang pera o mas importante sila sa lipunan. Yun lang yun. Wala na iba yun. It's unfair, I know, but that's how it works. Kung ako yung titingin ng ganong sitwasyon, parang tanginang to ninakawan na nga ako tapos yung ginagamit pa para mag-stay Yun yung pera ko pa. Yun nga, tax Pero nun. Tax pa rin ang taong pera. Kaya kung magnanakaw kayo, tip pa, Lakihan kung magnanakaw kayo, lakihan nyo na. Pag maliit kasi, doon kayo sa city jail. Lagi mo kino-conspiracy din. Pero, kaya nga yung isang related na discussion about dyan, yung parang in-expose din ni Vico yung parang part ng media landscape natin. Nag-viral parang sa yun, ganyan. nag-viral. Si Corina Sanchez, tsaka si Julius Julius Babaw. Babaw. Tapos si Arnold Clavio, nakisaw-saw din bigla na di naman siya kasali sa usapan, di ba? Nabash siya dun eh. Lumabas bigla yung issue niya na bigla eh. Pero ako, ito, I'm with Vico on that. Ako din. Pero yung isang ko lang, kumbaga, parang, i-expose lang yan dahil mga diskaya, yung kala. Di ba, may ganong angulo eh. Oo. Na parang politically motivated sa lokal, ganun. Hindi naman, parang may galit. May galit lang talaga si Vico sa mga diskaya kaya niya in-expose. O in-expose niya kasi galit
siya sa mga diskaya. So, kasi yung mga ano niyang yan, expose ay sa una nag-flood control siya, di ba? Siya ang nag-ingay ng mga diskaya nung una eh. Kasi ano naman talaga. Talagang kalaban naman talaga niya kasi sa politika nung nakaraang mayor, di ba? Tapos dito sa media, ano pa rin eh, nakakabit pa rin sa diskaya eh, di ba? So, di mo naman, siyempre di naman natin maalis yung personal sa political, no? Gano'n naman talaga yun. Pero ang hindi mo rin naman maalis sa mga titingin na ginagawa lang ba yan para sa mga nagkaroon lang ng chance dahil yung mga diskaya na naging kalaban nyo noong nakaraang eleksyon nagbabayad di umano ng mga journalists. Ako feeling ko yung yun, parating lang sa part sa bagay mo sa latter part na dahil ito yung perfect opportunity na mag-expose ng ganyang klaseng issue. Kasi syempre, kung nag-uusap ng flood control project sa contractors, parang ito yung perfect opportunity na mas mag-i-stick siya pag binanggit yung mga diskaya. Kasi kahit sabihin naman natin, regardless, sabihin natin totoong politically motivated yung may ganyang angle, totoo pa rin naman sinasabi ni Vico na may problem talaga. Totoo naman. Diba? Merong 4 na contractor. So, tama, agree ako doon sa naging perfect opportunity. Naging perfect opportunity siya na mas mag-i-stick siya sa mga tao. Nagsabay-sabay yung reason for him to expose him. May flood control, contractor, kalaban niya sa politika. Kaya inatakot, parang nakuha niya lahat ng goals niya sa isang post lang. So naging perfect storm. And syempre, dahil very charismatic siya, walang magko-question kay Vico parating sa gano'n kasi ang ganda ng pamamalakan niya sa Pasig eh. Actually, may mga progressives na nagko-question sa kanya. Ang kina-question na sa kanya doon sa post na yon, dapat daw hindi nilagyan ng 10 million yung figure. Although, naintindihan ko si Vico kung ba't yung nilagyan ng 10 million. Para lang figure lang naman na... And may disclaimer naman siya na hindi rin siya sure kung 10 million. Pero, kahit na daw, sabi ito mga journalist na progressives nagsabi nito, kahit na daw, kasi parang it-tricks daw nung ginagawa ng mga DDS. Yung mga DDS, they would irresponsibly put in a figure, kahit na i-disclaim nila naman nila sa dulo yun eh, di ba? Na hindi Pero, nandun na yun sa stick na sa mind nung reader niya, yung figure na yon kahit na may disclaimer. So, pa rin siya eh, multi-layered siya na So, sabi ng mga journalist na progressive, sana hindi na lang ginawa ni Vico yun. Kasi, kumbaga, kahit may disclaimer ka, style yun talaga eh. Style yun ng, ng social engineering, ng paano ipasok yung figure na yun sa utak ng reader. Parang ganun daw. So, but nevertheless, naintindihan ko pa rin si Vico. Kasi, ang tao, kailangan niya ng figure, tingin ko eh, para mas yung impact, emotional impact, mahok, para makita na, geto pala kalaki yung pera umiikot dito. Kumbaga clickbait siya. Clickbait. Pero sa akin, gets ko yung point ng ng mga journalists dyan, parating dun sa figure. Pero akin kasi, mga nakikita kong criticism dyan, kahit yung mga lumabas na articles about sa statement ni Vico, nag-hyperfixate sila sa 10 million na value na yun. Kasi alam nilang yun yung butas yun lang yung butas yun, pero di nila kina-answer yung question ni Vico regarding sa bakit yung mga media personalities, journalists, yung nagpa-platform ng mga tao na very problematic. Ang sabi dyan, statement ni Corina, di ba? Nasa public ay yung naging interested yung mga tao. Di niya, aminin natin, yung interest ng mga tao sa mga diska, hindi positive. Correct. Puro criticism. Correct. So, dyan, bakit nila pin-platform in the first place? Nagkaroon tuloy ng lusot si Julius Babaw at si Corina Sanchez, no? Kasi yung mga mga statement nila ngayon, Julius Babaw and Corina Sanchez deny receiving 10 million. So hindi 10 million. Baka 9 million po, 999,000, di ba? Baka ganun lang. Ibig ko sabihin, agree ka na yun lang kasi yung butas sa buong statement ni Vico. Kasi yung kung iisipin, siyempre sila nagbabasa, mga matatalinong tao, yung mga journalists. Kung titingnan man nila yung statement ni Vico, it's not about the monetary na binayad eh. It's about platforming people na very problematic at binibigyan sila ng parang platform na in a positive angle. Sa book nga ni Chomsky, manufacturing. Kasi yun eh. Parang transference ng credibility ng mga journalists eh. Diba? Kung mag-platform ka ng isang tao with your credentials na journalist ka, isipin ng mga tao, ni-research to na maayos ng team niya, ginawa niya lahat ng mga background checks. Hindi nga daw alam ni Corina yung interview niya before the interview. Imposible yun. Yun yung sinabi doon sa kaya ka imposible. So may mili na rin si Corina eh. Either irresponsible journalist siya o tanga-tanga talaga siya. Diba? Mamili na lang siya. Tapos yung doon, yung kay Julius Bavo, di ba, in-interview niya, naka-shades pa siya na kung ganun. Sa Kuya Curly diba? pa. So ano yung point, ano yung logic na mag-platform sila ng mga bilyonaryo para ma-inspire yung mga tao na pumunta sila sa DPWH bigla? Actually, yan yung pinaka sa lahat sa habang diba? interview na yun.
Ayun yun eh. Yan yung kumakalat yan sa internet eh. Ang tanong sa kanya, kailan nag-shoot kayo, ma'am? Nung napasok po kami sa DPWH. Nung nag-DPWH kami, parang yun. Oo. Eh, may isang journalist na naglabas ng statement diyan. Okay lang naman daw. Na for entertainment yan, for life siya. Pero at that time na binanggit na yung DPWH, dapat naging investigative journalism na yun. Tama. Dapat ginisa na. At saka parang January 2025 daw lumabas yung kay Corina. May nag-file na ng certificate of candidacy yung mga diskaya noon. Yes, tama, hindi pa campaign period, pero hindi naman legal ang pinag-usapan dito eh. Ethical eh. Ethics ang ethics. usapin dito, journalism ethics eh. So hindi sila pwede magtago doon sa ganung klaseng ano. At isa pang Mark, isa pang tingin ko hindi pa na-highlight dito. Kasi sa journalism, ang na-highlight ngayon si Corina Julius, very well established journalist, no. Pero hindi na, tingin ko kailangan rin natin i-highlight, at kung may access kay Biko, i-highlight rin niya, yung mga mas maliliit naman na journalist, yung mga hindi sikat, tulad ng mga established names na yan, kaya naman minsan na pipilitan sila kumuha nung bayad para sa interview, para sa kasi they're really not paid very well. Tama. No, May class marami ano pa rin yan, siya. yung mga sa tabi-tabi lang na ano. So, ako tingin ko kailangan i-factor in din yon. Yung yung sa mga well-established names, syempre, ano yan? Well, may Talagang class distinction grid pa rin yan. talaga. Hindi, may class distinction. May class distinction pa rin sa lahat. May lens pa rin na ganun dapat na i-discuss. Total, pinapalawak na rin naman ni Biko yung usapin. Hindi lang flood control, pati media ethics. Ede, pag-usapan na rin natin yung class content ng ano na yun. Diba? Pero ang akin, babalikan ko lang yung nabangkat niya about dun sa criticism ng ng mga journalist na parang medyo DDS daw. Nung nabasa ko rin kasi talaga yung post ni Vico, naisip ko na bakit parang parang ganito rin yung ginagawa ni Duterte beforehand. Parang di naman fully inaatake yung media, ganyan, but rather naglalabas siya ng mga crumbs na dinidiscredit niya yung mga certain institutions na ganyan. Kasi ang pinaka-concern ko about kay Vico is baka maging at a certain, darating tayo sa point na maging very populist na rin talaga siya. Kasi yung track niya papunta dun eh. Isang mayor sa LGU, then ngayon Agree. lalabas siya ng mga konti-konting post na kasi before pa dito meron pa siyang inaway na media dati sa Daily Tribune eh. Tama. Diba? Pero kumbaga meron siyang history na parang unti-unti Pero niya. medyo shady naman talaga yung Daily Tribune. Media, newspaper ba talaga yun? Really something yung may-ari nun eh. Basta connected. Pero newspaper talaga siya. Kasi parang may nagpo-post Parang yun digital lang ata eh. kasi nagpo-post yun minsan, bakit napapansin ko na parang mali-mali yung structure ng sentences minsan, ganun. Parang nantitrip lang, ganun. Pero going back, dun sa kay Vico, parang meron siyang certain pacing, kumbaga na ginagawa na for the betterment naman talaga. Di naman siya like si Duterte na ay bias yung mga ganito, ganyan. Pero kumbaga, slowly, naging very populist yung tendency sa kanya ng mga... Which I think, yan yung trappings of politics feeling ko eh. If you are a politician and and I think Vico will gun for higher office. Ako, alam kong sinabi niya sa isang speech niya na hindi siya magsisik higher office after 2028. Pero ako tingin ko, Vico is wise enough na alam niyang kaya niyang mag-higher office and he will. So, tingin ko, dahil nga doon ang trajectory niya, hindi mo kasi pwedeng makausap lahat ng tao ng 116 million Filipinos in one So talagang at some point in time kailangan niyang gumamit ng populist rhetoric. Kaya nga forced to good kumbaga siya na magganon. But yun nga, syempre may pros and cons ngayon yung ganong klaseng trajectory. Pero gusto ko mag-comment to sa sinasabi mo na parang Duterte type nga yung medyo may pagkaganon. Kasi nga ini-erode yung fourth estate which is the media, di ba? Yung kasi paano naman yung social media? So ngayon, ginagamit ng mga social media influencers yung mga ni Vico na yun. Ayan, bayarang media talaga yan. Mga ganon, di ba? We are the new media. We are the new media. So kailangan careful din na wag mapunta sa right yung pagkastigo sa fourth estate sa media, sa traditional media. Wag mapunta
pakanan, kundi dapat towards progress dapat na ano. Kasi two sides of the same coin lang naman yun. Pero feeling ko pagdating sa social media, mahirap maging hindi reactionary pagdating sa ganyan eh. Especially for influencers na kailangan nila ng content para kumita sa mga pages nila. Uy, sinabi to ni Vico, kukunin ko yan, i-screenshot ko yan, popost ko yan. Gagawan pa niya ng mga content clickbait na ganyan. So, kikita siya. Kasi, for other people, sabihin natin sa social media landscape, it's not just about being a local celebrity online, but yung iba income na talaga nila yun eh. Kabuhayan na nila yun eh. Diba? Tama. But, ang tanong nga doon, as with any kabuhayan, marangal ba yun? Ganun ang klaseng kabuhayan. Para sa akin kasi, mahirap maging mabuhay na marangal kung ginigipit ka na talaga. Diba? Kaya may class content pa rin naman May class yun eh. Kasi may isa akong nakitang picture na parang may mga workers na ganyan, cartoon siya, na parang mga panos na lalaban ako ng patas, tapos nakita mababa sahod, lalaban pa rin ako ng patas. Hindi naman patas ang sistemang to. Lalaban ako ng patas pero binabaha ka na. Habang yung mga nag-endorse ng sugal, Tama. yayaman, di ba? So parang, naintindi ako, di ko sure kung magagawa ko yun. I won't claim na very, anong principles ko. Pero siguro, siyempre, may privilege ako na stable ako ngayon. Pero kung titingnan ko yung perspective ng iba na gagawin talaga nila lahat para Kapit patalim. mabuhay. Kapit patalim eh. Kung di ka magnanakaw, mag-endorse ka ng sugal. Tama. Diba? Pero iba yung sinasabi mong yan, na yung mga hirap na hirap sa buhay, ito yung distinction ko kasi, hirap na hirap sa buhay, kakapit sa patalim, mag-influencer, kumita ng kaunti, di ba, mag-endorse ng sugar, kumita ng kaunti. Kaysa doon sa mga sobrang yayaman na, Nag-endorse pa rin pero nag-endorse pa rin ng sugar. Iba yun. Kasi nga may class content, may class character, lahat ng mga bagay-bagay. Hindi natin pa pwedeng ihiwalay yung class character ng isang social problem doon sa mismong act itself. So, yun lang. So, may level, certain degrees siya. Kasi parating sa public, mahirap pag-usapan yung ganyan eh. Ay, hindi Siyempre. siya mahirap pag-usasan. Mahirap siya i-explain on one Mahirap sitting lang. i-unpack. Kasi, madali kasi sabihin na naintindihan naman ng mga Pilipino, actually, mga nakakausap ko na, nagnakaw yan kasi mahirap yan. That's the beauty of communications. Kailangan Alam ng mga Pilipino yung ganung yung class distinction na ganyan, na ibang pagnanako ng mayayaman sa pagnanako ng mga mahihirap. Pero ang isa ring diyan, ang parang counter ang counter ang con diyan is may mga Pilipino na parang accept nila pag mayaman yung tao, mabuting tao yan. May ganong kasama media diyan. Kasama media sa yung mga rags to riches story, 'di ba? Sa fini-feature. Yung boto natin yung mayaman sa politiko kasi di na magnanakaw yan kasi mayaman na yan eh. Pacquiao dati, Diba? wala din ganyan. Hindi si Pacquiao, di ko alam kung may corruption siya, di ko sure eh. Hindi ko sinasabing corrupt si Pacquiao. Hindi. Sinasabi ko, nung tumakbo si Pacquiao, Ganun may yung mga mindset. nagsasabi na boto natin sa Pacquiao kasi di tayo magnanakaw kasi mayaman. May nakita ata kung post yung parang takbo daw si Ramon ang sa politika. Oo, meron. Sabi ko, so gusto mo ng Actually, matagal din yung gusto, pagkakalam ko. Tumakbong presidente. Ba't ka natawa? Parang noong 2022 pala, parang gusto Ano niya. yung Trump? Oo, parang ganun. Basta ako, kinalakihan ko yung mga comics ganyan, huwag kang maniniwala sa bilyonaryong kalbo. Ang akin Lex Luthor. Hindi, Jeff Bezos din eh, di ba? Jeff Diba? Bezos. Basta pag kalbong bilyonaryo, medyo sketchy na sa akin. Kalbo rin si Diba? Ramon. Alam mo siya eh. Hindi kasi parang akin kasi, pag pumasok yung mga negosyante sa ganyan, kasi inisip ng tao na, nakapag-build siya ng business empire, so magaling So, sa he must be good. Oo, pero di niya alam yung mga workers niya, parang... Pero kasi yan hindi lang media pati kunwari church, di ba? Ang niyan, hindi yung church na Roman Catholic, kunwari Evangelicals. Evangelicals. Mga addict sa Blessed ka. predestination. Di ba? Kapag ikaw ay kumikita ng malaki, means you are blessed, di ba? Yan nga, predestination. Mga Calvinist yan, may mga Calvinist. Yan. May mga Calvinist na predestination na pag may pinanganak ka mayaman, you're blessed by God. Kung mahirap ka, tapos yumaman ka, you're blessed by God. Pero kung pinanganak ka mahirap, namatay ka mahirap, wala kang blessing ni God. Pinabayaan ka. So yun, yung buong myth na yun, ng pag mayaman ka, you must be good, or favored, blessed by God. Kasama yun doon sa buong kung ba't yung mga Pilipino tingin sa mga bilyonaryo, mga benevolent gods or Slave mindset na yung ganyan. Kaya parating sa wage, wage increase na discussion, parang ayaw na tumataas yung sahod. Pero kasi tataas din yung daw bilihin, ganyan. Pero di naman ganun sinasabi ng mga... ibaba nyo! Putangan na nyo yung bilihin. O sige. Ngayon nga ngayon parang natatawa ko parating sa argument sila parating sa inflation, di ba? Pero nakugulat ngayon sila, trillion sa
sa flood flood control control, projects na oo nilalabas sa pera. Baka kaya nag-inflation dahil sa mga projects na yan. Hindi daw kaya, hindi Hindi daw kaya gagas ng ilang bilyon ng gobyerno dito. Punta ka na, tinan mo nasasayang sa corruption. Gano'ng karami. Yung question ko nga rin pala dyan, magkano yung sahod ng current, di ba tumaas sahod ng mga polis? Tinaas na tayo. Baka din nagreklamo yung mga tao pagdating sa ganun. Yung mga nagreklamo. Pero pagdating sa mga normal workers, ayaw nila. Reklamo. You can't find rationalities in a very irrational na system eh. So, mahirap talaga. Ewan ko. Pero, when it comes to politics kasi very disheart. Minsan ako umiwasan din kasi akong pag-usapan ng politics eh. Ba't ito pinili mong topic? Hindi. Tsaka bakit politika ang ina mo pangalan ng podcast natin? Gusto mo ba? Hindi. Kagaguhan na lang. Parang recently kasi pag nakikita mo nga yung balita, mahalaga pag-usapan yung politics kaya kailangan mo gawin to kahit ayaw mo eh. Diba? Kasi mahalaga ma-broadcast mo yung frustrations mo tsaka pagtingin mo sa lipunan natin. Pero kung ako sa personal ko, parang umiiwas talaga ako basa-basa masyado mga nakikita kong balita about Philippines, ganyan. Kasi sinasabi ng iba, magkakagera na tayo sa China. Alam mo, parang very, parang apocalyptic na yung... Pero, ano ba meaning mo ng politics? Sige, ano meaning mo sa ng context politics? ng sa context ng parang traditional politics sa Philippines na government na ganyan na. Kasi, Pero hindi siya yung politics everything about power interaction, hindi siya ganun. Yung kasi to disengage in politics is a privilege in itself. Ang kaya lang gumawa niyan, na ma-shield ang sarili nila sa politics, ay yung mga Hayop. mayayaman. Akala ko sabi mo, hayop tsaka Diyos eh. Ayun yung sabi Hindi, yung mayayaman, kaya nila. philosopher. Bakit? Nasa shell lang sila ng nila, pwede kakain sila kahit hindi makaka-apekto sa kanila kung tumaas bumaba minimum wage. Hindi makaka-apekto sa kanila tumaas bumaba ang presyo ng bilihin, inflation. That's politics eh. Politics is everyday life. Politics is not elections. Yan ang madaming Pilipino, ganyan ang inisip. Pag sabi, politika lang yan, ibig sabihin, election 2028. Hindi. Ang eleksyon ay ang araw-araw na buhay, ang araw-araw na ginagawa mo. Politics na nagdidikta kung may masasakyan kang jeep, MRT, LRT. Politics nagdidikta kung babahain yung bahay mo. Politics nagdidikta kung may kakainin ka bukas. At ang mahirap ay walang luxury to disengage in politics. Yan ang dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Pero parating kasi sa mga normal Filipinos na ganyan. Tama naman na interpretation nila sa politics is yung very parang colloquial use lang ng term na elections lang, ganyan, yun lang yung politika. Pero for them kasi, parang nagdi-disengage sila sa politics, hindi sila nag-engage mismo sa mismong conversation. Parang, ayoko ma-stress. Ayoko na makita yan. Trabaho na lang tayo. Trabaho na lang tayo. So parang ganyan nararamdaman mo na Parang tawag dito yung autopilot minsan. Kung nakikita ko yung mga news na parang, ano yung term na yun, parang, sa sobrang expose mo sa isang bagay, parang nawawalan na ng power sa yung feeling mo na ganun. Kasi parang paulit-ulit na nangyayari. nasusuya ka na, burnout. May term din eh, parang parang tinatanggalan mo ng kapangyarihan yung salita kapag paulit-ulit mo sasayaw. Desensitize, nakaka-desensitize na siya. Yun. Which is hindi dapat mangyari sa atin. Pero hindi mo talaga may iwasan yung parang oversaturated na yung usapin ng corruption. Before pa yan kay Marcos yung sa DPW, before pa yan. Yung sabi ko nga kanina, di ba? Alam na ng community na may corruption sa mga SOP at mga kickback na ganyan. Before pa, kahit kabata ko pa, nakatira pa ako sa San Juan tsaka Tondo, meron nang usapin ng mga ganyan. Pero ngayon, na-highlight siya ulit. So, wala naman magbabago. Sabi natin makukulong na isa, 2, 3. After nyan, corruption na naman. Kasi nga systemic yung problema. Kaya nga, the system is working as it is. Hindi siya yung, hindi Correct. siya yung parang mali, may nangyaring hindi siya, mali. Hindi siya broken. Hindi siya broken. Gumagana siya. It's established that way para yumaman yung mga mayayaman, mga mahihirap, hanggang parang butil na lang ng buhay nila yung natitira. At yung system din na yan, yun yung nagbo-bombard din sa'yo ng politika na para maasar ka at para mag-disengage ka. Actually, yan ang specific style ni Trump. As ni Steve Bannon. Ang tawag niya, muzzle velocity. Sabi. Ano yun? Sabihin, i-bombard ang masa, yung sa US i-bombard mo daw yung masa ng next big scandal na hindi na sila makaka-react. Ngayon, tanggalin mo ang birthright citizenship. Second, i-ban mo ang mga sa schools yung mga immigrants. Araw-araw daw may bagong sobrang big na mga So news. it's intentional yung mga ganun. Intentional. Hanggang maging overwhelmed Nasa siya. may interview si Steve Bannon, which is the architect ng unang takbo ni Trump. Tawag niya, i-bombard mo ng scandals ang masa. Tawag niya muzzle velocity. So it's also part of the system. My point is,
yung ang gusto ng sistema, Desensitize desensitize ka. Puta ka na, Desensitize. bilul na ako. Desensitize ka. Yun ang gusto ng kasi yung desensitization mo would let them do what they Abuses. want. Hindi ka na mangyayari. Diba? Na gusto niya wala, wag ka na makialam, ibobombard ka na lang. Oh, puro corruption na lang, di naman nababago yan eh. Wag ka na lang makialam. Magtrabaho ka na lang, magmamasyal ka na lang, mag-ano ka na lang ng pamilya mo, mag-alaga ka na lang ng pamilya mo. Ganoon na lang. Kaya nga, again, we're 360 tayo, babalik tayo doon sa fact na itong flood control projects, kapag ka wala nang nag-iingay sa social media, tapos na yan. Kung sino ang abutan doon, tapos na. Because the corrupt benefits from the silence of the many. Dati ano, maglagay ka ng effect na lalabas yun. Tapos nakalagay do 2025. And then dapat may ano, may usok. Tapos do 2025. Ay, Mga bugok. Ayun. Okay na yun. May, actually, kahit wala si Ellie, medyo marami tayo sa pag-usapan. ito, ay, wala kayo sasabihin. Next time kayong dalawa, umupo na rin Kami kayo. na maging cameraman. Kami naman mag-shoot. Okay? Sige. Ang gawin natin next time, kami nakaupo, kami nakatutok yung camera, pero may panel kasalita dito sa likod. Sige. Last words, Mark. Ayun, maraming salamat sa mga manonood namin, sa mga aming supporters dyan, sa aming munting podcast, at sana huwag niyo ko gayahin na unti-unti na kinakain ng desensitization. Itry mo rin. Nalabanan ko siya, para siya si Venom, yung parang binubulungan. Tama na Mark. Pero kaya yan. Pero ayun, maraming salamat. Yan, sige. So, hello mga sana nag-enjoy kayo kahit wala si Elijah sa usapan namin. Again, ako ulit si Jen ng Batas Magagawa. Ako si Mark, ang 2 sentimo sa kalye. At kami ang Politikang Inamo without Elijah. Cut! At wala ganun yung Politikang kahit Inamo. without election. Nawala. Wala ka ba